Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Lubos po kaming nagagalak sa kabila ng nararanasang pandemya ay nagpapatuloy ang aming pag-aaral. Gabayan mo po ang aming mga kaguruan na makapagbahagi ng kanilang kaalaman at maunawaan ng mga estudyante. Nadalangin din po namin ang aming internet connection na maging maayos upang magbigay daan sa malayang talakayan. Ihanda mo po ang aming kaisipan upang makapakinig ng ganap at maunawaan ang bawat asignaturang aming pag-aaralan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng sumusuporta at bahagi ng programang ito. Nawa ay mas maraming makatugon sa layuning ating nasimulan. Salamat po at muli ang kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang. Amen. Pagod ka na bang magsulat ng contact tracing form sa bawat pinupuntahan mo? Natatakot ka bang mahawa dahil sa panulat na ginamit mo? Nangangamba ka ba para sa iyong data privacy? Higit sa lahat, may saysay nga ba ang mga pinagsusulat mo? Upang mawasan ang ating alalahanin sa tuwing magtutungo sa mga establishmento ngayong meron pa rin COVID-19 pandemic, ay ginawa natin mas madali ngunit mas maigting ang ating contact tracing sa Valenzuela City. Narito na ang Valenzuela Contact Tracing App o ang Valtrace. Sa pamamagitan ng Valtrace App, hindi na kailangan pang magsulat sa contact tracing form sa bawat pupuntahang establishmento. Kailangan lang ipakita at i-scan ang inyong unique QR code. Ang record ng inyong mga napuntahan ay direktang maitatala sa database ng ating Mega Contact Tracing Center na magiging malaking tulong para sa mas masinsinang contact tracing. Paano magamitin ang Valtrace app? Step 1. Mag-log on lang sa valtrace.upcase.net. Step 2. Sagutan ang online form at i-click ang submit. Step 3. I-generate ang inyong QR code at i-save sa mobile phone. Maaari din itong i-print. Narito ang ilang paalalang dapat tandaan. Simula September 12, 2020, ay pwede nang i-download ang inyong QR code. Sa October 5, 2020 naman, ay sisimulan ng hingin at i-scan ang inyong QR code sa bawat enclosed and their establishment sa Valenzuela City.
tulad ng mga mall, restaurant, grocery store, bangko, simbahan, palengke at iba pa. No QR code, no NP. Kaya mag-download na upang hindi maabal. Ang serbisyong ito ay libre at pwedeng gamitin taga Valenzuela ka man o hindi. Bawat isang QR code ay para lang sa isang tao, kaya dapat ay may sariling code ang bawat individual na papasok ng establishmento. Kailangan pa rin palaging dalhin ang quarantine pass sa tuwing lalabas ng tahanan. Ang QR code ay kakailanganin lamang tuwing papasok ng establishmento. Magandang araw at maligayang pagdating sa ating klase sa Filipino sa Piling Larangan. Para sa araw na ito, narito ang mga kasanayan na inyong lilinangin. Una, nabibigyang kahulugan ang akademikong pagsulat. Ikalawa, nakikilala ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian at anyo. Bilang panimula ng ating talakayan, tayo ay maglalaro ng Put Your Finger Down. At alam kong alam na alam nyo ito dahil sikat o popular ito ngayon sa social media. Ang gagawin lamang natin ay itataas ang ating dalawang kamay at kapag naranasan ninyo ang aking mga sasabing sitwasyon ay ibababa ninyo ang inyong daliri. Kaya put your finger down. Handa na ba? So klase, itaas na ang ating mga kamay. Put your finger down kung sumulat ka ng tula, liham o kwento sa taong nagugustuhan mo ngunit hindi naging kayo. Put your finger down kung umiyak ka na dahil sa pagsulat ng pananaliksik. Put your finger down kung nahihirapan ka pa rin sa pagpili ng paksang isusulat. Put your finger down kung ilang beses nang na-reject ang sinulat ninyong pananaliksik. Put your finger down kung na-approve na rin sa wakas ang inyong sulatin matapos ang maraming o ilang rebisyon. At panghuli, put your finger down kung hindi kayo nagtalo ng inyong grupo dahil sa sulatin o pananaliksik. Klase, alam ko na mayroong kasiyahan o naging malungkot ang inyong karanasan sa pagsulat. Ngunit sa semestreng ito ay gagabayan namin kayo kung paano ba ang mga paraan sa pagsulat. Ang tanong, ano nga ba ang kahulugan ng pagsulat? Ayon kay Mabilin, 2012, ang ibig sabihin ng pagsulat ay naisa sa titik ang nilalaman ng isipan, damdamin, paniniwala at layunin ng tao sa pagsulat. Ibig sabihin nito, klase, anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating nararamdaman o naisip, ay ating inilalapat o nililipat sa ating papel. At nararanasan natin ang mga yugto sa pagsulat tulad ng bago sumulat, aktual na pagsulat, at pagkatapos sumulat. Ayon naman kay Keller, isa itong biyaya, pangangailangan at kaligayahan. At ang mga nabanggit niyang ideya, ang mga naibibigay na kahalagahan sa pagsulat sa ating buhay. Isa sa mga uri ng pagsulat ay ang akademikong pagsulat na bibigyang tuon natin sa semestreng ito. Ano nga bang kahulugan nito? Sinasabi na ito ay intelektual na pagsulat sapagkat pinapataas ang antas ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsusulat ng mga akademikong sulatin na mamaya ay tatalakayin natin ang iba't ibang akademikong sulatin. Bukod dito, ito rin ay tinatawag na sistematikong pagsulat. Bakit? Dahil may tuntunin na sinusunod sa pagsulat. Ibig sabihin, hindi maaring lamang na magsulat ka lamang ng ideya mo ay pwede na yon. Dahil dadaan ito sa iba't ibang yugto. Tulad ng nasabi ko kanina na bago sumulat, aktual na pagsulat,
pagkatapos sumulat na naglalaman ng editing at revision. Kaya ito ay tinatawag na sistematiko. Para masabi natin na ang akademikong pagsulat ay talaga namang akademikong pagsulat, tatalakayin natin ang iba't ibang katangian. Ang unang katangian ay objektibo. Batay sa larawan na inyong nakikita, makikita natin na may tuon o focus ang bagay. Ibig sabihin, katulad ng pagsulat, nagsusulat tayo dahil may tuon ang ating sinusulat. Isipin din natin mabuti na kailangang maipakita natin ang epektibong pagsusuri kaysa ating damdamin. Kailangan mangibabaw ang ating ideya sa halip ang ating damdamin. Kaya ito ay tinatawag na objektibo. Ikalawa, maliwanag at organisado. Katulad ng nakikita ninyo sa larawan, ang pagsulat ay dapat na maayos ang nilalaman at ang daloy nito. Ibig sabihin, magagawa natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng balangkas o outline upang maging maganda ang daloy ng ating mga talata. Kasama na rin dito ang paggamit ng mga transitional devices o cohesive devices. Ikatlo, formal. Formal sa paggamit ng wika. Mapapansin nyo sa larawan na ginamit ko ang manual sa masinop na pagsulat mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Ang aklat na ito ay libre ninyong madadownload at mababasa nyo rito ang iba't ibang tuntunin sa paggamit ng wika o gramatika. Kasama na rin dito, klase, tandaan ninyong mabuti na maging maingat at angkop dapat ang gagamitin ninyong salita. Sa semestreng ito, iiwasan natin ang paggamit ng mga kolokyal at balbal na salita. Kailangan akademikong Filipino. Sumunod, may paninindigan. Ibig sabihin nito, tayo at kayo bilang mga manunulat ay mayroong layunin sa pagsulat. May prinsipyo sa pagsulat. Anuman ang ating paninindigan, ay dapat nating itong isulat sa papel o sa aklat o sa isang sulatin. Anuman ang ideya na ating ibinigay sa ating mga mambabasa, ay dapat din na isabuhay natin. Kaya, ang akademikong pagsulat ay may paninindigan. At ang panghuli, pananagutan. Sa akademikong pagsulat, klase, iniiwasan natin ang plagiarism o plahio. Dahil ang tunay na manunulat ay hindi nagnanakaw ng gawa ng ibang manunulat. Kaya marapat lamang, klase, na marunong kayong gumamit at sumulat ng APA citation o sanggunian. At iyan ang mga katangian ng iba't ibang akademikong pagsulat. Sumunod, ngayon naman ay tatalakayin natin, klase, ang mga anyo ng akademikong sulatin. Meron tayong 11 akademikong sulatin na ating tatalakayin. Una, ang abstract. Ang abstract ang kabuuang ideya ng pananaliksik. Karaniwan, klase, makikita at mababasa ito sa mga thesis, dissertasyon o pananaliksik. Saan ito mababasa o saang bahagi? Makikita ito sa preliminaryo o unahang bahagi ng pananaliksik. Ano ba ang nilalaman ng abstract? Karaniwan, naglalaman ito ng layunin o suliranin ng pag-aaral, metodo, resulta, at rekomendasyon ng pag-aaral. Karaniwan din, klase, ang salita ay binubuo lamang ng 100 hanggang 200 salita. Ngunit, sa ibang universidad, ang haba nito ay umaabot ng 500 salita. Ibig sabihin, depende pa rin ito sa kultura ng pananaliksik ng isang universidad, pamantasan o paaralan na inyong kinabibilangan. Mainam lamang na sumunod kayo sa format na ibibigay ng inyong guro. At yan ang abstract. Ikalawa, ito ay integrasyon ng mga ideya mula sa iba't ibang sanggunian o eksperto.
Mapapansin klase sa larawan na ang bata ay naghahanap o nagdidiskubre ng isang bagay. Katulad sa pagsulat, ang synthesis klase ay mula sa mga nabasa ninyong ideya mula sa iba't ibang author o eksperto. Sa hulihang bahagi ng inyong synthesis ay bubuo kayo ng bagong ideya. Hindi lamang basta paliwanag sa inyong nabasa, kundi bagong ideya. Sumunod, ang ikatlo natin ay ang bio note o tala sa sarili. Layunin nito klase na maipakilala ang tao sa madla. Ang tanong, saan ba natin mababasa ang bio note? Karaniwan klase, mababasa natin ito sa mga libro na kung saan mababasa natin ang mahalagang tala o impormasyon ukol sa manunulat. Ano ba ang nilalaman ng bio note? Una, ang pangunahing impormasyon tulad ng pangalan. Ikalawa, ang edukasyon o natapos niya. Siya ba ay guro, manunulat, doktor? Isusulat ninyo kung kailan siya nagtapos, saan siya nagtapos, kung meron ba siyang nakuha na karangalan sa kanyang pag-aaral. Kasama na rin dito, klase, ang kontribusyon niya sa napili niyang larangan. Mahaba ba, klase, ang bio note? Sa kasalukuyan, hindi na. Karaniwan, umaabot lamang ito sa isang talata. Sumunod ang panukalang proyekto. Ano ba ang layunin ng panukalang proyekto? Maglutas ng suliranin at dokumento para sa ibubuong plano. Halimbawa nito ang Valenzuela People's Park. Bago natin maranasan o mapuntahan ang Valenzuela People's Park, ay naging panukalang proyekto ito. Ngayon, nasabi ko klase na ang panukalang proyekto ay dapat magtaglay muna ng suliranin. Halimbawa, sa inyong komunidad ay maraming basurang makikita. Ngayon, bilang mga manunulat, magbibigay kayo ng solusyon upang masolusyonan ang problema sa basura. Bilang manunulat, ano ang naiisip ninyo na panukalang proyekto? At yan ang ating mga gagawin sa mga susunod na talakayan. Tuturuan namin kayo kung paano sumulat ng panukalang proyekto. Sumunod ang talumpati. Ang talumpati ay naglalayong maglahad ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita. Karaniwan klase, ang talumpati ay nagsimula o nagmula muna sa sanaysay, sapagkat ang sanaysay na binasa sa harap ng maraming tao ay tinatawag na talumpati. Tulad ni Mayor Rex Gatchalian, siya ay ating napakikinggan, physical man o virtual, sa kanyang mga talumpati. Maraming uri ng talumpati. Mayroong naglalarawan, naglalahad, nagbibigay kabatiran, nagpapaliwanag, nanghihikayat, at iba pa. Depende iyon sa inyong layunin. Karaniwan, binubuo ito ng panimula, katawan, at konklusyon. Sumunod ang agenda. Ang agenda klase ay mga paksang pag-uusapan sa pagpupulong. Ang ibig sabihin nito, bago magsimula ang pagpupulong, ay kailangan munang magpulong o mag-usap-usap ang mga pangulo, ikalawang pangulo, kalihim, o sino mang bumubuo sa gagawin na pagpupulong. Karaniwang klase, ginagawa ang agenda upang matukoy kung ano ba ang dapat na pag-usapan bago ang pagpupulong. At kailangan maibigay ang agenda bago magsimula ang pagpupulong upang magkaroon ng ideya ang mga miyembro sa pagpupulong. Sumunod, matapos buuin ng agenda, bubuo naman kayo ng katitikan ng pulong o minutes of meeting. Ito ay dokumento ng mga napag-usapan sa pagpupulong. Ibig sabihin nito, klase, ang karaniwang gumagawa nito ay ang kalihim o ang sekretarya o ang encoder. Ano ba ang aspekto ng pandiwa na kailangang gamitin sa pagsulat ng katitikan ng pulong? Kung alam niyo ang sagot, isulat niyo sa ating comment section.
Mahusay klase kung ang inyong sagot ay perpektibo o past tense. Kasi nga, natapos na ang pagpupulong, kaya dapat na perpektibo ang gagamitin na aspekto ng pandiwa. Klase, tandaan na ang katitikan ng pulong ay isang legal na dokumento. Para malaman natin na ito ay legal na dokumento, ito ay dapat na nagtataglay ng mga lagda mula sa mga miyembro ng pagpupulong o samahan. Sumunod, klase, ang posisyong papel. Ito ay nagpapakita ng katotohanan sa pamamagitan ng mga argumento at ebidensya. Katulad ng debate, ang posisyong papel ay sa paraang pasulat. Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng posisyong papel? Una, kailangan ninyong pumili kung anong posisyon ang inyong pipiliin sa isang issue na pinag-uusapan. Kayo ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon? Sumunod dito, kapag nakapili na kayo ng inyong posisyon, kailangan ninyong tukuyin kung ano ba ang inyong mga argumento. Kalakip nito ang mga matitibay na ebidensya. Kasama na rin, klase, dito ang pagsasaliksik sa argumento at ebidensya ng kabilang panig. Para saan? Para sa hulihang bahagi nito ay may papakita ninyo na mayroong ipinaglalaban ang inyong katwiran. At dapat itong paniwalaan ng inyong mga mambabasa. Ang tawag dyan ay posisyong papel. Kaya dapat matuto kayo mag-isip ng mga issue na pag-uusapan. Sumunod, klase, ang reflektibong sanaysay. Karaniwan, ito ay naglalahad ng saloobin o pananaw mula sa inyong personal na karanasan, mga nabasa ninyong aklat, o napanood ninyong pelikula o dokumentaryo. Ipinapakita nito, klase, ang pagiging subjektibo. Sa kabilang mga o sa ibang mga sulatin, karaniwan objektibo. Sa reflektibong sanaysay, palulutangin natin ang ating damdamin sa pagsulat. At ang sumunod ay ang larawang sanaysay. Mahilig ba kayong mag-selfie at mag-groupie? Ito ang nababagay sa inyo. Sapagkat ang larawang sanaysay ay naghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga larawan. Katulad ng nakita ninyo na larawan, klase, ay nagpapakita ito ng iba't ibang kwento. Kaya lalapatan natin ito ng mga salita o pangungusap o kaya naman talata. Ang tanong, kailangan ba mahaba ang mga pangungusap o talatang ilalagay natin? Hindi na, dahil sa larawan pa lamang, dapat makita at maunawaan na ng mga mambabasa ang kabuuang ideya ng inyong isinulat na larawang sanaysay. At ang panghuli ay ang lakbay sanaysay. Alam ko, mahilig tayong maglakbay. Ngunit naputol o hindi natuloy ang ating paglalakbay dahil sa pandemya. Ano nga bang ibig sabihin ng lakbay sanaysay? Ito ay dokumento bilang gabay ng mga turista sa paglalakbay. Katulad sa larawan na inyong nakikita, ipapakita natin kung paano ba makararating sa lugar na yon. Ipapakita din natin kung ano ba ang masasarap na pagkain sa lugar na yon. Kasama na rin dito ang maganda at hindi magagandang karanasan na ating naranasan sa paglalakbay upang magsilbing gabay sa mga susunod na turista. At iyan ang iba't ibang anyo ng akademikong sulatin. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na overwhelmed na kayo sa dami ng akademikong sulatin na inyong isusulat sa semestreng ito. Ngunit, gagabayan namin kayo kung paano ninyo ito masusulat. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tanong. Alam ko may mga tanong kayo na isinulat sa comment section. Ayan, ang unang tanong mula sa Paso de Blas Senior High School. Ginoo, ano po ba ang pinagkaiba ng katitikan ng pulong sa agenda? Bukang nais ng mag-aaral na ito ng pagbibigay linaw. Kapag sinabi nating agenda, ito ay nagtataglay ng mga tala o mga paksa kung ano ba ang dapat pag-usapan sa isang
pagpupulong. Ibig sabihin nito, hindi pa nagaganap ang pagpupulong. Gagawin pa lang. Samantala, ang katitikan ng pulong o minutes of meeting, ito naman ay nagtataglay ng mga napag-usapan sa pagpupulong. Ibig sabihin nito, tapos na ang pagpupulong at dapat itong lagdaan ng mga miyembro ng samahan o organisasyon na pumunta sa pagpupulong. Ang ating ikalawa at ang huling tanong, mahalaga po ba, Ginoo, ang paggamit ng kasanayan sa pagsasaliksik, sa pagsulat ng akademikong pagsulat? Oo, napakahalaga ng kasanayan sa pagsasaliksik. Sapagkat ang mga datos sa inyong kukunin o hahanapin ay dapat na balido at hindi fake news. Dahil ang akademikong pagsulat ay nagpapakita at naghahatid ng katotohanang impormasyon. Alam ko marami pa kayong tanong at ang inyong mga subject teacher na ang bahala sa inyo upang matugunan ang inyong mga katanungan. So sa ating FB Messenger o Facebook ay magkikita-kita kayo bukas para pag-usapan ang iba pang detalye ukol sa kahulugan at katangian ng akademikong pagsulat at iba't ibang anyo ng akademikong sulatin. Bilang inyong gawain at pagsasanay, sagutan ang gawain 1, 2, 3, at 4 na matatagpuan o mababasa sa pahina 4 hanggang 6 sa inyong learning packet. At sa susunod na linggo ay ibang aralin naman ang ating pag-aaralan. Muli, paalam klase. Dahil sa COVID-19 pandemic, napilitan tayong magbago ng paraan ng pamumuhay. Ika nga nila, New Normal. At maging sa edukasyon, kailangan na nating sumulong patungo sa New Normal. Ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela ay gumawa ng hakbang upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng bawat kabataang Valenzuelano. Sa pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd Valenzuela, ilulunsad na natin sa parating na school year ang Valenzuela Live. Ang Valenzuela Live ay isang online streaming school kung saan maaaring magpatuloy ang klase ng mga mag-aaral kahit sila ay nasa kanilang mga tahanan. Paano nga ba ang magiging sistema ng Valenzuela Live? Enrollment. Sa buong buwan ng Hunyo hanggang sa ika-15 ng Hulyo 2020 ay isinagawa ang K-12 enrollment sa lahat ng pampublikong paaralan sa Valenzuela City. Nagpatupad ang DepEd Valenzuela ng mga sistema ng enrollment kung saan hindi na kailangan lumabas ng tahanan ang mga estudyante. Learning Packets. Gumawa ang DepEd Valenzuela ng mga learning materials tulad ng modules, worksheets, at study guides na naaayon sa most essential learning competencies. Ipapamahagi ang mga ito sa bawat mag-aaral sa iba't ibang paraan. Internet connectivity. Humigit kumulang 130,000 ang enrollees sa elementary at high school sa Valenzuela City para sa school year 2020 to 2021. At ayon sa isinagawang survey ng DepEd Valenzuela, tinatayang 22,000 sa mga ito ang walang smartphone. At upang tulungan ang ating mga mag-aaral na nangangailangan at mapatutunayang walang smartphone, ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela ay magpapahiram sa kanila ng mga gadget. Ang target beneficiary nito ay ang mga kapwa natin Valenzuelano na nabibilang sa poorest of the poor. Ang magulang o guardian naman na ang bahalang sumagot sa wifi o mobile data imbis na gumastos para sa baon at uniforme. Streaming School. Kung dati ay harapan ng diskusyon ng guro at mga estudyante sa loob ng classroom, ngayon ay tablet o smartphone na lang ang magiging kaharap nila. Lahat ng leksyon ay ituturo ng mga guro sa pamamagitan ng video streaming na maaaring mapanood ng kanilang mga estudyante sa kanilang mga gadgets. Ang Valenzuela School of Mathematics and Science o Valmasay ay gagamitin bilang off-site classroom. Dito ay sasagawa ng mga guro ang live streaming ng mga klase. Mayroong mga IT technician at moderator na magiging kaagapin ng mga guro
para sa mas epektibong online classes. Magkakaroon din ng virtual communities kung saan pwedeng magsagawa ng follow-up discussions ang mga guro at estudyante gamit ang free online platforms na hindi nangangailangan ng mobile data subscription. Maaari rin ditong gumawa ng group chats ang mga magulang kung saan pwede silang mag-usap at magtulungan upang maging mas epektibo ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Assessment. Ang mga estudyante ay kailangang bumuo ng portfolio kung saan ilalagay ang lahat ng ginawa nilang pagsasanay na susuri sa kanilang mga natutunan. Ang portfolio na ito ang pagbabasihan ng kanilang magiging grado. Ang pagbibigay ng marka o grado ay ibabatay sa panuntunan na ilalabas ng DepEd. Ngayong new normal, walang kabataang Valenzuelano ang maiiwan. Kaya tayo na, Valenzuela! Magbalik eskwela na sa tulong ng Valenzuela Live.